Ibig sabihin po ng performance bond, dapat po sinisigurado ng gobyerno na magpo-perform ng tama yung mga kontratistang gumagawa ng mga project ng DPWH. At kung may mali silang ginawa, dapat may paraan para mabalik sa gobyerno ang kahit na portion man lang nung kontratang pinirmahan ng kontratistang yun. So yun po kasama sa mga gagawin natin with this agreement. So thank you very much po, at hindi po tayo titigil. No? Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, we will not stop until the people get back their money. At yun po ay tuloy-tuloy natin gagawin. Maraming salamat po. Thank you. We'll have some questions after the... Meron naman po 300k followers. Like. Excuse me. Excuse me po. Ma'am, excuse me, ma'am. Excuse me po. Thank you. Excuse po. Excuse po. Up.
few questions nga kasi pumunta pa ako ng postal office postal corp. Sek, yung first question lang, how much, may initial data na ba tayo kung how much yung makukuha nating surety bonds, lalo doon sa mga project na na-discover na nating maanomalya po? And kay Commissioner, timeline po, when din po ito yung mababawa, yung makukuha ng DPWH, especially doon sa mga project na na-discover po natin. Thank you. Unang-una, no, wala pa kaming mabigay na exact total sa inyo. No? Dahil alam nyo naman, napakarami nitong mga kontratang ito. At kami ay susunod sa direction din ng ICI. Meaning, kami magfa-file base dun sa mga kasong fina-file ng ICI. No? Kasama na rin siyempre yung kasong final ng DPWH nung mid-September dun sa Bulacan, no? Against Diskaya et al., Alcantara et al. Nung mid-September. No? So, pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po, susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Dahil nga, sinabi ko kanina, bawat kontrata, merong performance band yan. Ibig sabihin, kapag hindi nag-perform yung kontratista, either ghost yung proyekto, walang na-deliver, o kaya substandard ang delivery, pwedeng mag-claim ang gobyerno dun sa band na yon at pwede niyang bawiin yon. No? At ang in-explain sa akin kanina ni Commissioner Ray, up to 30% of the contract value. So, sabihin mo na, mga kontrata natin na ngayon na pinapayag natin, marami dyan, mga around 100 million per contract. So, up to 30 million pesos, bawat kontrata ang pwedeng i-claim ng gobyerno. Pero, syempre, may proseso yan. No? Pero ang importante ngayon, meron na tayong agreement with the Insurance Commission, first time to na nangyari, at dahil sa agreement na yan, mapapadali at mapapabilis. Dahil nga sinabi ko kanina, ang gusto ng Pangulo natin, makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Mabawi natin ang pera ng mga kababayan natin sa lalong madaling panahon. Lahat ng finailan namin ng kaso, halimbawa, yung 5 project na finailan natin ng kaso sa First District ng Bulacan, kasama yan. Yung Wawaw, Sims, St. Timothy, etc. Yung final ng ICI sa Mindoro, yung projects ng Sunwest at ng St. Timothy at ng Elite, yon, kay-claim na rin natin yan. No? So, ano yan, no? Meron tayong proseso at struktura para masigurado na kapag yan ay nadiskubre, lalo na ngayon, ang focus ng ICI na ay yung ghost projects, no, in-announce na ng ICI yan nung Lunes. No? So yan ang magiging focus natin with the help of the ICI. Hindi po. Yun, tinanong ko din yan kay Commissioner Regalado kanina. Hindi kailangan matapos yung criminal proceedings sa ombudsman at later on sa mga korte sa Sandigan Bayan bago tayo mag-claim. Once na na-file na natin yung mga kaso sa ombudsman o sa ICI, pwede na tayo, o na-file natin sa ombudsman at na-refer natin yung mga dokumento sa ICI, pwede na tayong magsimula ng proseso ng pagkukuha ng mga bonds na ito. Siguro si Commissioner Ray muna. Siguro paglilinaw lang, ito yung these contracts are callable on demand. So surety po ang nature ng kontrata. So kasabay po yan ng pag-claim, pwede na tayong gumawa ang bilang obligee po ang DPWH para mag-claim. Tapos po ang jurisdiction lamang ng Insurance Commission ay 5 million. So pag hindi po nila kaagad
sinatisfy yung letter ng DPWH at dadalhin pa sila sa korte para mag-claim dun sa extra na dapat nilang nahabol ng pamahalaan for the 30%. Yun yung kailangan nating i-file. Ang sa amin po, administratively, titignan namin mabuti kung ano ba yung kakulangan at bakit hindi sila magbabayad kasi dapat bayaran nila kagad yan, no? Nasa ano po natin sa government procurement rules yan callable on demand. At kung nakita natin na merong negligence or undue delay or for some other reason that is not justifiable, administratively po under sa amin ay pwede namin silang bigyan ng penalties, fine, like suspension or revocation of licenses. So ganun po yung proseso na ito. So nung pinag-uusapan namin kasi ang gusto talaga ng pamahalaan natin talaga yung timeline ng pinakamabilis na pagkakataon. Pinapag-aralan po namin mabuti at nakikipagkonsulta rin kami even sa industriya. Paano naman nila matutulungan ang ating pamahalaan dahil ito yung panahon na lahat tayong magkakababayan ay magtulungan para maibalik yung kailangan nating ibalik dito sa ating kaban ng bayan. Tinitingnan namin hanggang kaninang umaga. Araw-araw namin tinitingnan. Walang mga claims pa na walang nag-file o hindi na i-file sa amin yung insurance contract o yung policy na pinadala ng DPWH. So lahat ay mayroon. But we're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data at baka merong dumiretso doon sa DPWH ng mga nakaraang panahon at hindi na dumaan sa amin ng detalye. At dahil doon, matitignan natin dahil mabilis nating magagawa ito ngayon dahil magsisynchronize kami. At ito ay hindi lamang para ngayon, kundi para sa habang panahon na ayusin namin na hindi na mangyari at talagang matututukan natin. At ang government will be one government approach ito . So talagang mahuhuli natin kung ano yung kakulangan para mapag-ayos natin ang pamamaraan kung paano maibabalik pati ang tiwala ng ating mga kababayan sa proseso. Lalong-lalo na even sa tungkol sa paggamit ng insurance. Doon po sa mga ghost projects, ano po sana naging role ng insurance company para sana ahead of time may nalaman na po ng insurance company na ghost ito, yung i-insure namin pala yung ghost. Oh yeah, yun ang ano natin hindi pa natin, sa umpisa pa lang di natin malalaman yan. Ang submission po, maganda po ang mga requirements sa batas. Malinaw na malinaw po yan, miski doon sa bagong tinulak natin na government procurement law. And doon po nakalagay kung ano yung mga requirement. At kompleto po ang dokumento namin kasi hindi kami mag-i-issue. Ang steps po na hiningi ng DPWH sa amin ay meron kaming ini-issue ng certificate of registration na nakarehistro sa amin yan. Ang proseso po kasi bago sila ma-accredit na mag-issue ng ganito sa DPWH, nagsasabit na po sila ng mga kopya at sunod-sunod na numero ng kanilang mga policy i-issue at andun na rin po ang original signature. So doon pa lang makikita namin na meron talagang nakafile. Pero we're not discounting the fact, kaya talagang kahit ganun yung sistema, kailangan namin pag-aralan. Yung sistema po namin ng computerization, ginawa na namin noong 2020. Pero meron pang mga ganito, kailangan namin talaga mag-align ng ating programa kung paano mangyari para hindi natin malaman. Yung tungkol sa pagpapatunay, depende kung ano yung makikita natin Pero nasa lahat po ng responsibilidad na kaya namin i-exercise dito, we will fully exhaust. It will range from from suspension, revocation of license to fines and penalties. Commissioner, gaano po katagal, say, 5 million na under your jurisdiction? Since that party claim na gaano po katagal ang bata? Hindi namin makita na mangyayari yun dito Kasi 30% ng 5 million 30% na kung magkano Ito na yung aking mathematics. Wala pang 20 million 30, mga ganyan Mga 50 million. Walang 15. Walang ganong kaliliit na proyekto yung nakikita namin sa DPWH. Although kung may mga ganong kaso, meron kaming system, maikli lang yung panahon para makapag-claim sa amin. Madali naman i-exercise. Last 2 questions, please.
Sa DPWH po yan, no? At syempre, ang DPWH, i-remit yan sa Treasury. Oo. Kasi ang contracting party is DPWH. Dun sa, tandaan natin, bawat kontrata, may contractor at DPWH yung kanyang kakontrata. So, ang magkiklaim initially ay ang DPWH. Okay. Sige, i-check ko. Hindi ko pa actually nakikita yung sulat na yon, pero I will ask Undersecretary Torgano to check and then immediately respond. No? Madali naman yan. No? Madali naman nating i-check yung database ng mga contractor ng DPWH para masagot yung COMELEC. So, salamat sa pag-prompt sa amin dyan. At bibilisan namin ng pagsagot. Alam mo, lahat po ng kontrata natin ngayon ay iniimbestigahan natin. No? Nakita nyo naman yung presentation ng ICI nung nakaraan. No? Sabi nga ng Pangulo, 10 years, past 10 years, all infra. Hindi lang flood control. At nakita nyo yung numero, kung di ako nagkakamali, parang 230,000 ba yun, no? na proyekto ang titignan natin. Pero syempre, ang focus natin ngayon kasama ng ICI dahil na rin sa gustong tutukan ng ICI ay yung mga ghost flood control, suspected ghost flood control projects. So lahat yon, regardless kung may politiko, walang politiko, basta yung kontrata, tinitignan natin, kung yan ay ghost, o suspected ghost, yan ay immediately aayusin namin yung case file niyan, kagaya nung ginawa natin sa Bulacan, kagaya nung ginawa natin sa Mindoro, sa La Union, sa Davao Occidental, at sa iba pang mga project na tinignan natin in the past, ganun din ang gagawin natin. Ano tayo dyan? Whether or not may kasamang politiko o hindi, hahabulin natin lahat yan. Last two na lang po. Yeah. Ang tanong mangyayari lang pag hindi magbabayad yung insurance company. Ano ang proseso natin? Dadaan tayo, kung kailangan natin dadaan tayo talaga sa korte. RTC ang kaso na kailangan for claims. No? Pinapag-aralan natin kung ano ba yung dapat nating i-file. Hindi po kami yung administrative. Ang DPWH po yung as the one. Pero sana wag na tayong mananawagan na rin ako, no? I'm sure naman susuportahan tayo ni Commissioner Ray at ng buong commission na para dun sa mga insurance companies na makikita naman nila na talagang hindi ginawa ng tama yung mga proyektong ito. Sana magkusa na sila. No, magkusa na sila. Wag na silang legal pa. Lalo na ngayon na ghost ang pina-priority natin. Sana magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon ng gobyerno. Kasi unang-una, Pilipino din naman sila. Pilipino din naman sila. Nagbayad din naman sila ng buwis. Diba? At kung nakita naman nila talaga na ghost yon at hindi tinupad ng contractor na in-insure nila yung responsibilidad para gumawa ng tamang proyekto, nananawagan na siguro kaming dalawa ni Commissioner Ray na magkusa na. Wag na natin paabutin pa sana sa court ito. Pero kung magmatigas sila at labanan nila, wala tayong choice. Pasensyahan tayo. Yeah, i-clarify ko lang yung parte na yun. No? Talagang kailangan natin magtulungan. Yung naman pong insurance companies ay mayroon pa rin po silang legal na paraan para ma-recover naman yung kanilang binayan. Babalik siya sa contractor. Na yun naman ang nakipagtratuhan naman sila sa kanila eh. So doon din dapat makatulong sila. No?
na kung hanggat maaari merong maibalik kaagad at sila naman ay merong karapatan under the law na bawiin yung kanilang ibinigay na bayad sa insurance doon sa in-insure nilang kontratista. Yeah, yun ang minamadali naming paraan. At dalawang bagay, makita niyo naman napakaganda ng message Secretary na kung pwedeng pangunahan niyo na. Tagtulungan na natin ito na meron dahil kailangan natin na maibalik yung mga pondo kung at maaari. The soonest ang maipamigay natin. So I think that's the message that we Sa tingin ko naman, no, unang-una, hindi lang kami ni Commissioner Ray ang nagsasabi nito. Ang Pangulo na mismo ang nagsasabi. Alam naman nating lahat na kung ghost ito, kailangan ibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. So, again, mananawagan kami ni Commissioner Ray, pero tingin ko naman, under the leadership ni Commissioner Ray, marami tayong mga makukumbinse na na mga kumpanya, insurance company, dahil sabi nga niya, pwede naman nilang balikan yung mga contractor na na ginoko din sila. Kasi technically, ginoko din yung mga insurance company. Di ba? Ginoko din sila eh. Hindi lang naman yung DPWH o yung taong bayan ang ginoko ng kontratista eh. Pati yung insurance company mismo, naloko din. So, hopefully, maibalik natin ang mabilisan ito sa tulong na rin nila. Pero, kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo, aabot tayo ng korte at hindi ko na alam kung anong mangyayari doon. Agad po namin silang miniting last week eh. Kasi agad mabilis gumalaw itong DPWH. Hindi pa sinasabi yung sa inyo kung anong ginagawa nila, nakagalaw na eh. Meron nang naisuhan as of last week nung miniting namin sila na 4 o 5 kumpanya, no? Na meron ng mga letter or demand. So we're checking on that, no? Tapos sinabi namin talaga, hiningan na namin sila na mag-cooperate how far they can, no? Ang kailangan lamang natin is maging makatwiran. So kailangan sa bawat kontrata o bawat project makita natin kung talaga yung degree o yung level ng kanilang exposure. Dahil hindi naman po lahat yan may malamang mayroon ng mga sarado yan. Hindi lang talaga mayroon. Yung dati pinatawag po namin pati yung tinatawag natin mga underwriter. Kasi we have to move this thing forward. Marami po tayong proyektong kailangang ituloy. But even yung foreign assisted projects, paano ba natin may cover ng tama sa kung pamamaraan ng insurance, yung proseso nila, katulad ng paghawak ng collateral para sa mga insurance, kailangan na-cover natin yung risk. Kasi ganun po ang basis ng insurance eh. Kailangan mayroong collateral yung kanilang binibigay. Tapos po, meron namang ibang paraan para i-cover yung mga projects ng DPWH. 5% po ng cash or manager's check or bank certificate. Pwedeng yun ang gamitin kesa yung 30% based on insurance. At even po GSIS pwede lang gamitin. Ano po ang commitment ng insurers ng Bulacan, Santoro, May pending na kaso eh. Hindi ko alam yung paraan ng ginagawa nila. Hindi kami yung kaharap nila doon sa kung ano yung status, kung ano yung nangyayari. Nakakausap namin sila generally kung ano yung dapat gawin kasi ang una naming ipapakita kung gaano ang kahandaan. Kasi ang unang tawag natin dito siyempre cooperation eh. Bago natin makita kasi this is a responsible industry. Yeah. Yung pong narito at numatid ng meeting, nandito po sila at pinakita sa amin yung letter ng DPWH. Ang kailangan po nila, tignan din yung kanilang sariling record. Eh. Kasi po, 5 klaseng band meron, hahaba. Sorry, Secretary. Yeah. May 5 klase yan, mula bidders band hanggang sa warranty yan eh. Dito ang pinaka-importante yung performance kasi dapat naisasara yan. Sa kontrata nakalagay yung until until nag-sign ng DPWH ng the completed na project. Tapos after that, nagkaka-warranty sila ng 1 year retention ang tinatawag doon.
At pag mayroong ganun, 10%, hindi pa natin kagad binibigay ng DPWH. Instead na i-hold yung 10%, meron pa tayong bond na pwedeng i-issue to cover yung 10% na para makuha kaagad nila yung pera. So may mga ganun pong proseso. Yun lang kailangan natin tingnan kasi we cannot, kailangan po natin naman na yung kanilang karapatan dun sa parte, hindi kaagad natin masabi kaagad. Kaya yung mga tanong na biglang 30% ba lahat, titingnan po natin yung per project. Mahaba pong proseso, pero kaya nagtutulungan kami. Kasi ang importante rito talagang gawin natin yung proseso ng paano maibalik at the soonest possible time. Kasi yung sistema natin ngayon talaga aandar eh. Ilang taon na po ito ng DPWH, and with the new secretary, talagang naniniwala po at nagtitiwala kami na talagang kaya natin gawin ito, lalong-lalo na moving forward. Siguro, ano yung ko lang, no? Yung nasabi ni Commissioner Ray kanina, sumulat, yung para doon sa Bulacan case, no? Yung tinatanong mo, sumulat na kami sa 3 insurance company. Can I mention? Siguro naman, public record naman eh. Sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. No, lahat yon, iba't ibang proyekto, sumulat na kami at nagkiklaim na ang DPWH ng 30% for all those projects under the first case na final sa Ombudsman sa First District of Bulacan. So, yun po ay sinabit na rin namin kay Commissioner Ray. At simple lang ang gagawin namin. Bawat kaso na i-refer namin sa ICI, immediately, susulat na kami kagad dun sa mga insurance companies under, kasi nasa kontrata yan eh. Bawat kontrata, merong insurance company. At immediately, pagkapasa namin sa ICI, susulat kami kagad doon to immediately claim para maumpisahan na yung proseso. Kasi nga, ulitin ko, sabi ng Pangulo, bawiin ang pera ng kababayan natin, lahat ng paraan para mabawi ang pera, gawin natin ng mabilis. Wala pa. Kakatanong ko lang nga ngayon eh. Hindi pa sumasagot. Siguro, after nitong statement ni Commissioner Ray, baka meron ng sumagot. Hopefully. Commissioner, kapag may nag-in, for on the part of the government insurance company, kapag meron po silang inaano na infrastructure project, part po ba ng checking din nila is to actually look at the project on site or purely documentary lang po? Doon sa amin, generally, ang requirement namin, dokumentasyon eh. Documentary ang una namin requirement. Wala pa kasi hindi pa nga nila, wala rin makapagturo kaagad kung saan at alin eh. Ang kailangan po natin tingnan ngayon kung paano ba yung pinag-usapan ho namin ng industriya, yung monitoring. Yun ang kailangan natin makita kasi sa dulo, kasi kailangan natin explain kung meron pong isang project na tinitingnan namin na parang isang taon, biglang natapos ng 3 buwan. Tapos isasara na kagad yung project, medyo mapapaisip ka, no? Paano nangyaring natapos, no? At paano hindi nalaman ng kanilang insurance company. Iingatan po namin yung parte ng collusion. Baka meron nga pong ganung nangyari. Kasi dapat po, para din kung ano kanya-kanyang role tayo eh. Ito pong insurance ay dapat mag-role din ng kanyang parang other duty aside from the financial ano eh. Na talagang makita rin nila na talagang natatapos ang mga proyekto ang kanilang pinangatawanan. Ang mga contract price kasi nagre-range ng anywhere between, yung contract price nagre-range yan anywhere between 70 million to 100 million. So 30% nun. In this case, merong 28 million, merong 16 million, at merong, anyway, double check ko, no? Double check ko. Pero tandaan mo, bawat kontrata yan, ha? So, ang claim ay up to 30% ng contract price. No? So, ano yan? No? Depende kung gaano kalaki ang kontrata. Basta 30% ang i-claim natin. Bawat kontrata na nakita natin na may problema, na maanumalya. 22 million yung isa. So, 28, 16, tsaka 22 million. Well, ano yan, no? We will leave that to the Insurance Commission kasi sila ang regulator ng insurance industry.
hindi pa po sila sumasagot sa sulat namin. Pero again, ulitin natin, nasa kontrata yon. Nasa kontrata yon. Pwedeng i-call yon ng DPWH. Administrative. Yung criminal, kailangan tingnan pa nating mabuti. In fact, kailangan tingnan natin with all the other arm of government prosecution. Yun na.